Welcome to K-Catalog. Now for the reading part, so medyo mahaba yung ating passage and please bear with me, no, medyo maliit po siguro yan, pero babasahin ko na lang din, no. So sabi, 일상생활 속 건강한 생활 습관. Again, 건강한 생활 습관, ibig sabihin healthy lifestyle habit. Healthy lifestyle 습관 habit. Yan. Tapos, 일상생활 속. So, ibig sabihin, 일상생활, yung daily life mo, yung normal day mo, no? Yan. So, tingnan natin. In this case, parang may mga ano siya, no? Per paragraph, meron siyang title. Kumbaga, yan na isipin, nakabullet siya, no? 첫째. So, first, and then 둘째, second, third, 셋째. Sabi niya, first title, 첫째, 충분히 잠자기. Ibig sabihin, enough sleep. Okay? Tapos, yung kanyang sinulat na statement. 충분히 잠을 자려면 먼저 커피를 많이 마시지 않아야 됩니다. Sabi niya, if gusto mo raw magkaroon ng enough na sleep or enough na tulog, first, hindi ka daw dapat uminom ng coffee or iwasan yung pag-inom ng maraming caffeine or coffee. 또 침대에 누워서 휴대전화를 많이 보면 안 됩니다. Also, when you lie down on your bed, pag nakahiga ka na sa iyong kama, as much as possible, wag nang mag-cellphone. Yan. 많이 보면 안 됩니다. 자기 전에 따뜻한 물로 샤워하고 마음이 편해지는 음악을 들으면 꼭 잘 수 있습니다. 사비 niya, before sleep, ayan. So, taking a warm shower. Yan, 따뜻한 물로 with warm water, take a shower and 마음 편해지는 음악. Ibig sabihin, yung relaxing music daw. Yan. Ang pakikinig daw or if makikinig ka ng relaxing music, yan. And at the same time, yung sinabi niya kanina, bago matulog, mag-shower ng mainit na tubig, 꼭 잘 수 있습니다. So, makakatulog ka daw ng maayos or mahimbing. 따뜻한 우유를 한 잔 마시는 것도 좋습니다. Tapos may additional siya sa last part, no? Sabi niya, yung pag-inom din daw ng mainit na gatas. Okay? Drinking warm milk is also good. Okay? So, 한 잔, 1 glass of milk before sleep din yan, no? Next, 둘째, second, 일상생활에서 운동하기. So, ibig sabihin, yung sa daily life mo, kailangan you exercise. 가까운 거리는 걸어서 갑니다. So, kung malapit daw yung iyong pupuntahan, maglakad na lang, no? tapos, 엘리베이터와 에스컬레이터보다는 계단을 이용합시다. So, 이용하다 to use. So, compared daw sa paggamit ng elevator and escalator, gamitin daw yung stairs. Maghagdan ka para na-exercise. Then, 생활 속의 가벼운 운동은 건강에 매우 좋습니다. So, nag-explain siya, no? Maganda daw po or makakatulong sa iyong kalusugan yung 가벼운. Ibig sabihin, 가볍다, no? Light exercise. Ibig sabihin, hindi yung talagang pangmalakasan or pangmabigatang workout. Yung mga maiiksi pero ano lang, no? Saktuhan na exercise lang. Maganda daw yun sa health mo. Next, 셋째, 건강에 좋은 음식 먹기. So, healthy food. Yan. Eating healthy food. 짠 음식이나 단 음식 등을 많이 먹지 않습니다. 사비, 짠 음식, salty food, or 단 음식, sweet foods, yung mga ganyan daw klaseng pagkain, 많이 먹지 않습니다. Ay dapat hindi damihan yung pag-take. So that konti lang, moderate. Okay? Bakit? 몸에 좋지 않기 때문이다. Okay? Because it's not good for your body. 채소와 과일을 많이 먹습니다. So, you have to eat a lot of vegetables and fruits. 당근은 눈 건강에 좋고, so nag-explain siya na yung carrots daw ay maganda para sa kalusugan ng iyong mga mata.
And 오렌지나 귤은 피로 회복에 좋습니다. Yung orange or tangerine naman daw ay maganda naman para sa fatigue recovery. So, piro, ibig sabihin fatigue, and then huebok, recovery. Yan. So, kung pagod ka and nakakaramdam ka ng matinding pagod, damihan mo yung pagkain ng orange or tangerine kasi nga maganda daw siya for fatigue recovery. Yan. So, yan po yung laman ng ating passage. So, tingnan natin yung question. 건강한 생활 습관이 아닌 것은 뭐예요? So, alin daw dito sa 1, 2, 3, and 4? Yung hindi nabanggit, no? Na healthy lifestyle habit based dito sa ating article. So, pokjagi, ibig sabihin to sleep well, no? Yan, so nabanggit po yan. 자주 운동하기, nabanggit din po. 편식하기, so ito hindi siya nabanggit. Ano po ba ang ibig sabihin ng 편식하기? Again, 편식하기 means to be picky when it comes to food, no? Picky eater ka, ibig sabihin. Yan. Tapos, number 4, yache 많이 먹기. So, nabanggit din po ito. Pagkain ng maraming gulay. So, ang sagot natin is number 3 since yung hinahanap is yung hindi daw po magandang healthy lifestyle habit. Then, number 2. 자기 전에 무엇을 하면 쉽게 잘 수 있어요? So, bago daw matulog, ano daw yung magandang gawin para ikaw ay madaling makatulog? So, based dito sa article natin, ano ba yung sabi? So, tingnan ulit natin yung first part, no? 충분히 잠자기. So, asan yan? So, ito, yung pagligo ng mainit na tubig. Not mainit, warm water. Tapos, ano pa? Pakikinig sa relaxing music. Okay? And then, addition, pag-inom din ng warm milk. So, yung tatlo na yan, pwede pong isagot dito sa 2. So, ayan, no, isulat natin. Hindi ko na isusulat ng buo, sundan nyo na lang po. So, yung sagot sa number 2 is, 따뜻한 물로 샤워하고, 마음이 편해지는 음악을, so yung 들으면 gagawin natin, 듣고, yan, kasi may idudugtong pa tayo na isa, no? Yung 따뜻한 우유를. So, 따뜻한 우유를 한 잔, 마시면. Tapos, ito na. 쉽게 잘 수 있어요. So, yan. Pwede pong sagot natin for number 2. Idagdag pala natin sa unahan yung 자기 전에. Yan. So, magiging sagot ay 자기 전에 따뜻한 물로 샤워하고 마음 편해지는 음악을 듣고 따뜻한 우유를 마시면 쉽게 잘 수 있어요. Number 3. 다음 중 건강에 좋지 않은 음식은 뭐예요? 모두 고르세요. So, sabi, yung mga sumusunod daw, the following, yung 1, 2, 3, and 4, 건강 좋지 않은, yung hindi daw maganda para sa kalusugan na pagkain. Ano daw yon yung mga yon? Tapos, modu goruseyo. Modu. All. Choose all. So, hindi lang isa yung sagot. And again, ang pagbabasihan natin is yung nandito sa binigay na passage. So, based dyan sa ating article, ang hindi daw nabanggit, ang nabanggit na hindi maganda sa sa kalusugan na pagkain is yung maalat at matamis. So, janggot, meonggot, hindi naman siya nabanggit. Senggot, hindi rin nabanggit. Dangot. So, numbers 1 and 3. Again, meonggot, yung maanghang. Number 4, senggot, mga mapapait or mapaklang pagkain. So, lahat naman ito, in moderation, okay lang. Pero kung sumusobra, yan ang hindi maganda. Pero dahil nga, again, based tayo dito sa binigay na article, so numbers 1 and 3 po, yung magiging sagot natin. For writing part, ang instruction sa atin, 여러분만의 건강한 생활 습관과 이유를 써보세요. So, sabi, para sa'yo, no? 여러분만, for you, only for you. So, about sa'yo yan, no? 건강한 생활 습관. Yung iyong healthy lifestyle habit ay try daw na isulat. And syempre, kailangan kasama yung reason. 이유를 써보세요. So, parang yung nasa reading part kanina, no? 첫째, 둘째, 셋째. So, at least 3. You give 3 examples ng iyong healthy lifestyle habit. Tas yung title, 나만의 건강한 생활 습관. Okay? So, na,
me. Tapos man parang only. Yan, para sa akin, only me kumbaga, no? Pero hindi yan yung pinaka-translation niya. Literally, yan yung magiging ibig sabihin. So, ang gustong sabihin ng title natin, my, kumbaga. Okay? My healthy lifestyle habit. Okay, so bago natin lagyan tong ano na yan, blank space na yan, dito muna tayo sa danojang. So, meron tayong bulmyeonjung. Again, bulmyeonjung is insomnia. Yung ating pong hindi pagkatulog sa gabi. Nahirapang matulog sa gabi, insomnia sa Korean, bulmyeonjung. Okay? So, dito may pinrepare na ako in advance. So, yun yung ating basahin and discuss. So, ito na po yung pinrepare ko, no? Basahin natin. Again, yung title, Namane Kongganghan Sengwal Supkwan, My Healthy Lifestyle Habit. So, dito, ginaya ko yung sa reading part, no? Merong chotche, dulce, setche. Tapos, yung statement ko dyan sa baba, andyan yung mga lifestyle habit and yung mga reason. Okay, so tingnan natin. First, jam 충분히 자기. Have enough sleep. Jam 충분히, again, 충분히 means enough. 자기, sleep. 잠들기 1시간 전에 따뜻한 카모마일 티를 마십니다. 사비 ko, an hour before sleep, drink warm chamomile tea. Yan, uminom ng mainit na chamomile tea bago matulog, 1 oras bago matulog. Next, sinabi ko yung reason. Chamomile 차는 숙면에 좋습니다. Sabi ko, yung chamomile tea ay maganda for deep sleep. 숙면 means deep sleep, no? Mahimbing na pagtulog. Next, 침대에 누워서 핸드폰 보지 않고 편안한 음악을 듣습니다. So, sabi ko dyan, once na nakahiga ka na sa bed, when you're lying on the bed, so, 보지 않고, do not check your phone. Okay, wag na mag-phone and just listen to relaxing music. So, next, dulce 매일 30분 운동하기. So, second, every day for 30 minutes exercise. Okay, so workout or exercise for 30 minutes each day. Tapos yung ginawa kong statement, 매일 아침 30분 동안 자전거를 타고 동네를 돌아다닙니다. So every day or every morning for 30 minutes, so ride the bike and mag-roam around ka sa iyong neighborhood. Okay, so dun sa lugar nyo, paikot-ikot for 30 minutes. Yan, exercise na yan for each morning. Next, setche, 건강한 음식 먹기. To eat healthy food. So, dito, 음식을 골고루 먹습니다. Again, 골고루. So, 음식을 골고루, ibig sabihin po niyan is to have a balanced diet. Okay, so kailangan pasok yung go, grow, and glow natin, no? Hindi lang puro meat, hindi lang puro tawag dito, gulay, hindi lang puro fruit, so dapat balance. 채소와 과일은 비타민과 미네랄이 풍분해서 많이 먹습니다. So dito, ginamit ko yung vitamins and minerals na term. Pero dito sa Korea, hindi nila usually ginagamit yung term na mineral. Ayan. So, mas naririnig ko yung 영양제. 영양제 means nutrients. So, instead na pwedeng gamitin yung 영양제 and pwede din yung vitamin과 mineral. So, it doesn't matter. So, 채소와 과일을 비타민과 미네랄이 풍분해서 많이 먹습니다. So, ibig sabihin, yung vegetables and fruits ay 풍분하다. From the word 풍분하다 means rich or mayaman sa vitamins and minerals. Kaya naman, kumain ng madami. 많이 먹습니다. And then, 단 음식이나 잔 음식은 건강에 좋지 않아서 많이 먹지 않습니다. So, yung mga sweet foods or salty foods ay hindi maganda sa kalusugan. Kaya naman, ang pagkain ng marami ay hindi maganda. So, I suggest na huwag kumain ng marami. 많이 먹지 않습니다. Okay, so yan po yung example ng writing part natin.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for